Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sa kabila ng dambuhalang atake na papalapit sa kanya ay nanatiling matatag ang ating bida habang nakasandal ang buong bigat niya sa espadang hawak ng kanyang isang kamay. Mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga ngipin at buong tapang na idineklara sa kanyang isipan na hindi pa ito ang katapusan. Kasunod nito ay mas lalong tumulim ang kanyang paningin na nagpapakita ng isang nag-aapoy na determinasyon, taglay ang hindi matitinag na paninindigan ay malakas niyang iginiit sa sarili na masyado pang maaga upang siya ay tuluyang sumuko at bumagsak sa labanang ito. Bago pa man tuluyang bumagsak ang nag-aapoy na kamao ay mabilis na kumilos ang ating bida. Gamit lamang ang kanyang isang kamay ay bilis kidlat niyang iniunday ang kanyang espada na nag-iwan ng mga asul na afterimage sa hangin upang direktang salubungin ang dambuhalang salakay, isang nakakabinging salpukan ang yumanig sa buong paligid ng magbanggaan ang kanilang mga puwersa na agad lumikha ng matinding shockwave at nagpalipad ng makapal na alikabok sa buong arena. Sa kabila ng nakakawasak na atake ng Iron Tower Hallmaster ay matagumpay na napanatili ng ating bida ang kanyang posisyon sa gitna ng labanan. Ngunit kasabay ng dahan-daang paghupa ng usok ay ang sunod-sunod na pagtulo ng mga patak ng sariwang dugo sa sahig. Walang tigil sa paghingal ang ating bida habang pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na katawan at patuloy na nakadepensa gamit ang kanyang sandata. Nang masaksihan ang dagwang kalagayan ngunit hindi matitinag na tindig ng kanyang kaharap ay kalmadong nagsalita ang Iron Tower Hallmaster na bakas ang matinding pagkamangha sa kanyang boses. Dahan-daang hamupa ang tensyon sa paligid nang mapansin ng Iron Tower Hallmaster ang isang maliit na hiwan na nagdurugo sa mismong likod ng kanyang dambuhalang kamao. Isang malaking ngiti ang agad na sumilay sa kanyang labi habang hindi makapaniwalang tumatakbo sa kanyang isipan na nagawa siyang sugatan ng ating bida sa kabila ng matibay nitong pisikal na depensa. Sa kabilang banda ay nanatiling nakasandal ang ating bida sa kanyang espada gamit lamang ang kanyang isang kamay. Malalim siyang tinitigan ng dambuhalang guro taglay ang labis na paghanga at buong pananabik na kinilala sa sariling isipan na ang kanyang kaharap ay tunay na nagtataglay ng pambihirang talento at hindi matitinag na determinasyon. Kasunod nito ay tuluyan nang nawala ang mabigat na pressure sa buong bulwagan ng formal na ideklara ng Iron Tower Hallmaster na sapat na ang ipinakita nito at maaari na siyang magpahinga. Pagkatapos ideklara ang pagtatapos ng laban ay kapansin-pansin ang walang tigil na panginginig ng mga binti ng ating bida dahil sa matinding panghihina. Sa isipan ng Iron Tower Hallmaster ay malinaw na batid niya na sa ganoon kalalang sitwasyon ay paniguradong gustong-gusto na nitong bitawan ang kanyang sandata, ngunit sa kabila ng pamamanhid ng buong katawan ay ibinaon niya ang espada sa lupa at nanatiling mahigpit na nakahawak dito gamit lamang ang kanyang nanginginig na isang kamay. Sa halip na tuluyang bumagsak upang magpahinga ay mabilis na umupo ang ating bida sa isang lotus position upang simulan ang kanyang pagmumuni-muni. Isang kalmadong asul na aura ang agad na bumalot sa kanyang katawan habang isang malaki at nakakakilabot na itim na anino ang tila nagmamasid mula sa kanyang likuran. Tahimik lamang na nakatayo ang Iron Tower Hallmaster habang seryosong pinagmamasdan ang eksenang ito at buong paghangang inisip na hindi man lang natinag ang determinasyon ng ating bida sa kabila ng malaimpyernong pagsubok. Habang pinagmamasdan ang pambihirang determinasyon ng kanyang kaharap ay mas lalong nag-alab ang pananabik sa puso ng Iron Tower Hallmaster, mahigpit niyang naikuyom ang kanyang mga kamao at buong pagmamalaking ibinaluktot ang kanyang naglalakihang mga kalamnaan. Sa kanyang isipan ay nabuo ang isang matatag na desisyon na kailangan niyang makuha ang ating bida bilang kanyang sariling disipulo anuman ang maging kapalit. Tahasan niyang inamin sa sarili na matagal-tagal na rin simula nang huli siyang makaramdam ng ganitong klaseng matinding pagpapanteng ng dugo dahil sa labis na pananabik sa isang laban. Samantala ay kalmado lamang na nakaupo ang ating bida habang malalim na nakapikit upang tuluyang magpahinga. Dahan-dahan at malalim siyang humihinga kasabay ng patuloy na pagdaloy ng isang malamig at asul na enerhiya na tuloy-tuloy na bumabalot sa kanyang buong katawan. Tuluyan nang nagsimula ang brutal na external arts training sa ilalim ni Dan Jones, walang awang pinilit ng dambuhalang guro ang ating bida na sagarin ang kanyang lakas kaya makikita ang walang tigil na panginginig ng mga binti nito dahil sa labis na pagod. Habang nakapwesto ay nangangitim na ang mukha ng ating bida sa tindi ng pressure habang pilit na umaahon mula sa malalim na pagkakababa. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Dan Jones na malakas na sumisigaw at pilit siyang pinapatayo dahil iyon na lamang ang huling bilang ng kanyang matinding ehersisyo.
Ang pangunahing layunin ni Dan Zhang sa malaimpyernong pagsasanay na ito ay upang tuluyang itulak sa pinakasagad na limitasyon ang pisikal at mental na tatag ng ating bida na kanyang mismong nasaksihan noong sila ay maglaban, dahil sa hindi matitinag na determinasyon na patuloy na ipinapakita ng ating bida sa gitna ng matinding hirap ay nahawa ang lahat ng mga disipulo sa paligid. Sabay-sabay nilang binuhat ang kanilang mga mabibigat na bakal at mas lalo pang pinatindi ang kanilang sariling pagsasanay na nagdulot ng isang nag-aapoy na atmosfera sa buong bulwagan. Walang tigil ang panginginig ng mga binti ng ating bida habang pilit na tinatapos ang kanyang pinakahuling bilang sa nakakapagod na ehersisyo. Taglay ang labis na panghihina ay ibinuhos niya ang kanyang natitirang lakas at buong tapang na iginiit sa kanyang sarili na isa na lamang ang kailangan niyang gawin habang pilit na binabalanse ang kanyang bigat gamit lamang ang kanyang isang kamay. Sa wakas ay matagumpay niyang naiangat ang kanyang sarili at tuluyang natapos ang huling buhat. Bakas ang matinding hirap sa kanyang nangangitim na mukha at mahigpit na pagkakakuyong ng kanyang mga ngipin ngunit malinaw na tumakbo sa kanyang isipan ang labis na ginhawa na nagawa niya itong lampasan. Ngunit ang maikling sandali ng kanyang tagumpay ay agad na naputol nang marinig niya ang malakas at masayang boses ni Dan Zhang, isang napakalaking ngiti ang rumahistro sa mukha ng dambuhalang guro habang masiglang pumapalakpak at masayang pinupuri ang kanyang nagawa bago nito walang awang inutos na muli niya itong ulitin ng 3 beses pa. Pilit na ibinabalance ng ating bida ang kanyang sarili gamit lamang ang kanyang isang kamay habang bakas ang matinding pagod at pagkadismaya sa kanyang mukha. Buong pait siyang nagreklamo kay Dan Zhang at ipinaalala na malinaw nitong sinabi na iyon na ang pinakahuling bilang ng kanyang ehersisyo, ngunit sa halip na pakinggan ay isang malakas at nakakabaliw na tawa lamang ang isinukli ng dambuhalang guro, walang anumang konsensya nitong iginiit na kung may lakas pa ang ating bida na magreklamo ay nangangahulugan lamang na may sapat pa siyang hininga upang magpatuloy sa nakakamatay na pagsasanay. Matapos ang nakakabaliw na halakhak ay biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Dan Zhang habang mahigpit na hinawakan ang isang makapal na bakal. Kalmado niyang ipinaliwanag na ang hawak niyang kagamitan ay isang espesyal na tool para sa external arts training na siya mismong nagdisenyo at gumawa. Upang lalo pang pasidiin ang labis na paghihirap ng kanyang disipulo ay malinaw niyang idinagdag na kailangan lamang maglagay ng mga pabigat na disc sa magkabilang dulo ng bakal upang unti-unting madagdagan ang bigat na kailangang buhatin. Patuloy na ipinaliwanag ni Dan Zhang ang benepisyo ng kanyang kagamitan habang hawak ang mabigat na batong disc na ilalagay sana sa dulo ng bakal. Ayon sa dambuhalang guro ay malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang posibilidad ng pinsala sa katawan. Iginiit din niya na mas epektibo nitong maitutulak ang pisikal na limitasyon kumpara sa pagpapanatili lamang ng simpleng horse stance. Matapos ang maikling paliwanag ay inabot niya ang mahabang bakal patungo sa ating bida na kasalukuyang pilit na ibinabalans ang sarili gamit lamang ang kanyang isang kamay dahil sa matinding panghihina. Pinaalalahanan siya ni Dan Zhang na masyado pang maaga upang lagyan ng mga batong pabigat ang kanyang babuhitan kaya pinasubukan lamang muna nito ang mismong bakal ng walang kasama. Kahit hirap at nanginginig ang mga tuhod ay magalang na sumagot ng opo ang ating bida habang pilit na pinapatatag ang kanyang tindig upang tanggapin ang utos. Ngunit bago pa man tuluyang makahinga ng maluwag ang ating bida ay muling humigpit ang hawak ni Dan Zhang sa isa pang kagamitan. Walang anumang senyales ng paghinto sa kabila ng pagod ng kanyang disipulo dahil masigla pa itong nagtanong kung maaari na ba niyang ipakilala ang susunod na aparates na siguradong lalo pang magpapahirap sa araw na iyon. Bago pa man tuluyang makabawi ay biglang nandilim ang paningin ng ating bida dahil sa sagad na panghihina ng kanyang buong katawan, pilit niya sanang binabalanse ang mabigat na bakal gamit lamang ang kanyang isang kamay ngunit tuluyan na siyang nawalan ng lakas na naging dahilan upang siya ay mabuwal pababa. Kasabay nito ay masigla pa sanang ipinapakita ni Dan Zhang ang isa pang maliit na kagamitan subalit bigla siyang napahinto nang marinig ang isang malakas na kalabog mula sa kanyang harapan. Pagtingin ng dambuhalang guro ay bumungad sa kanya ang ating bida na nakaluhod na sa lupa habang pilit pa ring sinusuportahan ang nakasayad na bakal upang hindi tuluyang bumagsak. Nang makita ang nahihirapang kalagayan ng kanyang disipulo ay isang malakas at mapang-asar na halakhak ang pinakawalan ni Dan Zhang. Tinukso niya ang ating bida at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin kung maging ang simpleng bakal na iyon ay masyado nang mabigat para sa kanya. Habang nakayuko at walang tigil sa paghingal ay malalim na napagtanto ng ating bida na hindi talaga biro ang nakakamatay na bigat ng kagamitang iyon, subalit sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod ay buong tapang siyang sumagot na kaya niya pa itong buhatin.
Patuloy na umalangaw-ngaw ang seryosong boses ni Danjang sa buong bulwagan habang ipinapakita ng ibang mga disipulo ang tamang porma sa pagbuhat. Mariin niyang ipinaalala sa lahat na hindi sapat ang simpleng pag-angat lamang ng mabigat na bakal. Iginiit ng dambuhalang guro na kailangan nilang pakiramdaman ang bawat kalamnan habang ito ay gumagalaw upang maintindihan ng maayos kung saang bahagi ng katawan eksaktong bumabagsak ang matinding puwersa at tensyon. Sa kabilang banda ay bakas ang labis na pagod sa mukha ng ating bida na walang tigil sa paghingal habang nakayuko at mahigpit na nakahawak sa mahabang bakal gamit lamang ang kanyang isang kamay. Kasabay ng kanyang matinding paghihirap ay patuloy ang malakas na pangaral ni Danjang na kailangan nilang isipin at ilarawan ang buong proseso sa kanilang utak dahil ito ay isang napakahalagang bahagi ng kanilang tinatawag na image training. Gamit lamang ang isang kamay na may hawak na pinsel ay maingat na iginuhit ang makapal na tinte sa ibabaw ng papel upang idisenyo ang iba't ibang kagamitan at posisyon sa pag-eehersisyo. Sa pamamagitan nito ay malinaw na pinino ni Danjang ang kanyang mga natatanging teorya upang maging isang direkta at epektibong pamamaraan ng pagtuturo. Taglay ang kanyang napakalalim na pag-unawa sa limitasyon at kakayahan ng katawan ng tao ay nagawa niyang lumikha ng hindi mabilang na mga espesyal na pagsasanay na sadyang idinisenyo para sa pagpapalakas. Hindi kalaunan ay mabilis na lumipas ang panahon na sinabayan ng tahimik na pag-ihip ng hangin sa mga luntiang sanga ng puno ng pino. Halos isang buong buwan na ang lumipas simula ng formal na umpisahan ni Danjang ang kanyang mahigpit at personal na pagtuturo sa ating bida. Mahigpit na pumulupot ang isang kamay ng ating bida sa makapal na bakal upang ihanda ang kanyang sarili bago tuluyang itaas ang kagamitan. Malinaw na makikita ang matinding pagbabago sa kanyang pangangatawan dahil sa mga butak at matitigas na kalamnan na nabuo matapos ang isang buwan ng malaimpyernong pagsasanay. Wala nang bakas ng panginginig o panghihina habang matagumpay at kalmado niyang naiangat ang mabigat na bakal na ngayon ay may nakalagay na ngang batong pabigat. Sa hindi kalayuan ay tahimik na nanunood ang grupo ng mga disipulo ngunit hindi nila maitago ang labis na gulat sa kanilang mga ekspresyon. Masaya nilang ipinagdiwang ang tagumpay ng ating bida dahil sa wakas ay nagawa na nitong buhatin ang bakal na may kasamang disk. Buong paghangang tumakbo sa kanilang isipan na ang narating ng ating bida sa loob lamang ng isang buwan ay malinaw na patunay ng kanyang hindi matitinag at pambihirang determinasyon. Pagkatapos ng matagumpay na pagbuhat ay isang maliwanag na ngiti ang sumili sa mukha ng ating bida. Gamit lamang ang kanyang isang kamay ay marahan niyang pinunasan ang kanyang noo habang patuloy pa rin sa paghingal. Nagpakumbaba siyang sumagot sa mga papuri at magalang na sinabing masyado naman siyang binobola ng mga ito. Masayang pinalibutan ng mga disipulo ang ating bida at naging magaan ang kanilang usapan. Inamin ng isa sa kanila na inakala nitong susuko na siya ngunit napatunayan niyang mali ang mga ito dahil sa kanyang pananatili. Nabanggit din ng iba ang kanilang panghihinayang at pagnanais na sana ay sumali na lamang siya sa Iron Tower Hall dahil hindi pa naman daw huli ang lahat para sa desisyong iyon. Ngunit ang kanilang masayang kwentuhan ay biglang naputol ng dumagundong ang seryosong boses ni Danjang mula sa kanilang harapan. Nakahalukip-kap ang dambuhalang guro at mahigpit na inutusan ang lahat na itigil na ang daldalan at mag-focus na lamang sa kani-kanilang mga sariling pagsasanay. Dahil sa biglaang pagsulpot at bulyo ng kanilang master ay mabilis na nanlaki ang mga mata ng mga disipulo at agad silang binalot ng kaba. Matapos pabulaykan sa kani-kanilang mga pagsasanay ang ibang mga disipulo ay naiwang magkaharap sina Danjang at ang ating bida. Kalmadong pinuri ng dambuhalang guro ang nakakabilib na pisikal na pag-unlad ng kanyang disipulo ngunit seryoso nitong ipinaalala na sa kabila ng lahat ay isa pa rin siyang swordsman. Bilang tugon sa paalalang iyon ay ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pagsasanay at buong lakas na iwinasiwas ang hawak na espada gamit lamang ang kanyang isang kamay. Malinaw na makikita ang pamumuo ng pawis sa kanyang butak na katawan habang nakatutok ang kanyang matalim na paningin sa bawat galaw ng kanyang sandata. Upang lalo pang maintindihan ng ating bida ang kanyang itinuturo ay nagpakawala ng isang malakas na suntok si Danjang kung saan binalot ng isang nag-apoy na pulang enerhiya ang kanyang matipunong braso. Kasabay ng aksyong ito ay malinaw niyang ipinaliwanag na ang pangangatawan ng isang swordsman ay may malaking pagkakaiba sa katawan ng isang fist fighter. Iginiit din ng dambuhalang guro na ang kanyang espesyal na external arts training ay sadyang nakatutok upang patatagin at palakasin ang buong katawan ng pantay-pantay. Patuloy na umalangaw-ngaw ang boses ni Danjang habang seryosong iwinasiwas ng ating bida ang kanyang espada paitaas gamit lamang ang kanyang isang kamay. Kasabay ng kanyang mabilis na paggalaw ay umilo ang isang asul na enerhiya sa kanyang braso na malinaw na nagpapakita ng partikular na kalamnan na ginagamit sa bawat pag-atake.
Idinagdag ng dambuhalang guro na ang sining ng espada ay nakadepende sa paggalaw ng mga magkakaibang grupo ng kalamnan kumpara sa isang simpleng pakikipaglaban. Mariin niyang ipinaalala na ang lubos na pag-unawa sa mga prinsipyong iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang pisikal na lakas. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake ay huminto ang ating bida at kalmadong ipinahinga ang kanyang braso sa tapat ng kanyang dibdib. Taglay ang seryosong paningin at matipunong pangangatawan na basang-basa ng pawis ay buong galang siyang sumagot na palagi niyang itatanim sa kanyang isipan ang mahahalagang aral na iyon. Lumipas ang ilang araw at muling nagtipon ang lahat sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Sa malawak na training ground ay maayos na nakapila ang buong grupo ng mga disipulo kabilang na ang ating bida habang seryosong nakikinig sa malakas na boses na nagmumula sa itaas ng isang mataas na tore. Malakas na inihayag ni Dan Jones na sa araw na iyon ay magsasagawa sila ng isang pangkalahatang pagsasanay upang masubukan ang naging resulta ng kanilang mga paghihirap. Mariin niyang inutos sa lahat na tumakbo ng 30 beses paikot sa buong lugar bago lagpasan ang bawat nakahandang balakid. Kasunod ng anunsyong iyon ay buong pagmamalaking ibinaluktot ni Dan Jones ang kanyang dambuhalang braso na lalong nagpakita sa kanyang naglalakihan at butok na mga kalamnan sa likod. Taglay ang nakadadagendong na boses ay mahigpit niyang ipinagbawal ang paggamit ng kahit katiting na internal na enerhiya sa gitna ng kanilang pagtakbo. Iginiit ng dambuhalang guro na kailangan nilang umasa lamang sa purong lakas ng kanilang pisikal na pangangatawan upang tapusin ang kabuuan ng pagsubok gamit ang kanilang external arts. Tahimik lamang na nakatayo ang ating bida habang nakababaw ang kanyang isang kamay at kalmadong nakikinig sa mga usapan sa kanyang paligid. Agad na yumangay ang hanay ng mga disipulo habang bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Seryoso nilang pinag-uusapan na maging ang mga sarili nilang miyembro ay labis na nahihirapan sa nasabing pagsubok kaya hindi nila maiwasang magtaka kung kakayanin ba itong lampasan ng ating bida gayong isang buwan pa lamang itong nagsasanay. Hindi nagtagal ay lumapit ang isang senior na may maaliwalas na ngiti upang direktang magbigay ng paalala. Nag-aalala nitong sinabi na ayos lang kahit hindi niya matapos ang buong gawain kaya hindi na niya kailangang pilitin ang kanyang sarili hanggang sa dulo. Matapos marinig ang mabuting pananalita ng kanyang kasamahan ay kalmadong lumingon ang ating bida at magalang na sumagot ng opo bilang pagkilala sa paalala nito. Tuluyan nang nagsimula ang matinding pagsubok at agad na umalangaw ang malakas na sigaw na nag-uutos na bilasan pa ang kanilang paggalaw. Malinaw na makikita ang matinding puwersa sa mga butak na kalamnan ng ating bida habang pilit na humahatak gamit lamang ang kanyang isang kamay sa unang bahagi ng kanilang pagsasanay. Sa ibaba ng mataas na tore ay sabay-sabay na tumatakbo ang mga disipulo at walang tigil sa pagsigaw ng pagbilang sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Hindi ito isang simpleng pagtakbo dahil mabibigat na sako ang mahigpit na nakatali sa kanilang mga katawan upang tuluyang sagarin ang kanilang pisikal na limitasyon. Dahil sa mabagal na usad ng grupo ay walang awang sumigaw si Dan Jones mula sa itaas na kung pananatilihin nila ang ganoong bilis ay malabong matapos nila ang inaasahang 30 ikot. Sa kabilang dako naman ng palaruan ay may isa pang grupo na hirap sa paghatak ng mga makakapal na lubad, kasabay ng kanilang pagdurusa ay ang malakas na palakpak at bulyo ng tagapagsanay na mahigpit na nagpapaalala na gamitin ang kabuoang lakas ng kanilang likuran sa paghatak upang maging mas epektibo ang kanilang ehersisyo. Patuloy ang matinding paghihirap ng mga disipulo sa malawak na palaruan, galit na itinuro ng tagapagsanay ang isang hingal na kasamahan gamit lamang ang kanyang isang kamay habang malakas na sinisigawan itong kumilos ng mas mabilis, walang awang ng insulto ang tagapagsanay at pabalang na nagtanong kung kumain ba ng suso ang disipulo dahil sa sobrang bagal nitong tumakbo. Sinasadya ng mga nakatataas na lapitan ang mga miyembro na tila babagsak na sa anumang oras dahil sa labis na pagod at panghihina. Sa kabilang banda ay makikita ang isa pang disipulo na nakaluhod na sa lupa at halos mawalan na ng malay subalit sa halip na tulungan ay malakas din itong sinigawan ng isa pang tagapagsanay upang mabilis na bumangon. Pilit nitong pinipiga ang natitirang lakas ng nakadepak na disipulo sa pamamagitan ng pagmamaliit na mas may ibubuga pa ang resistensya ng isang taong may edad na 80 kaysa sa kanya. Ginagamit ng mga tagapagsanay ang mga walang humpay na pang-iinsultong ito bilang isang marahas na paraan upang pilitin silang lumaban at palakasin ang kanilang moral sa gitna ng nakakamatay na pagsubok. Sa gitna ng malawak na palaruan ay patuloy ang matinding pagsasanay ng mga disipulo sa mga nagtataasang bakal. Gamit lamang ang kanyang isang kamay ay buong lakas na idinuyan at ibinalans ng isang miyembro ang kanyang buong timbang sa itaas ng kagamitan.
bagamat aminado silang masyadong marahas ang ganitong klaseng pagsubok ay batid din nila na ang karanasang ito ang siya mismong humuhubog sa kanilang matibay na kapatiran. Malalakas na sigaw ng pagpapalakas ng loob ang umalangaw-ngaw sa paligid na nag-uudyok sa bawat isa na ipagpatuloy ang laban at ipakita sa lahat kung gaano katatag ang kanilang samahan. Sa kabilang dako ay isang grupo naman ng mga disipulo ang mabilis na umaakyat sa mga makakapal na lubod na nakasabit sa isang mataas na toreng kahoy. Malinaw sa kanilang isipan na ito ay isang paglalakbay upang lubos na matuklasan ang tunay na samahang nabuo mula sa kanilang sabay-sabay na pagdurusa. Masiglang isinigaw ng isa nilang kasamahan na kaunti na lamang ang natitira nilang aakyatin kaya hindi sila dapat panghinaan ng loob. Samantala ay makikita ang ating bida na matinding nahihirapan sa pag-akyat sa ibabaw ng makapal na lubad, walang tigil sa paghingal at balot ng pawis ang kanyang nangangitim na mukha habang mahigpit na nakakapit at pilit na iniangat ang kanyang mabigat na katawan. Sa kabila ng malalang panghihina ay patuloy siyang lumalaban dahil sa walang humpay na suporta ng kanyang mga kasamahan mula sa ibaba na malakas na isinisigaw na kayang-kaya niyang tapusin ang nakakamatay na pagsubok. Patuloy na inyaakyat ng ating bida ang kanyang mabigat na katawan sa makapal na lubod patungo sa tuktok ng mataas na toreng kahoy. Sa itaas nito ay masiglang naghihintay ang mga disipulo na buong lakas na isinisigaw ang kanyang pangalan upang palakasin ang kanyang loob. Umaalingaw-ngaw ang kanilang suporta sa buong paligid na patuloy na nag-uudyok sa kanya na ipagpatuloy ang laban dahil sa nakakabilib nitong ipinapakita. Sa gitna ng nagdiriwang na grupo, ay tahimik na nakatayo si Dan Jongs habang may isang maliit at nakakapagmalaking ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Sa isipan ng dambuhalang guro ay labis siyang humahanga sa ipinapakitang tatag ng ating bida dahil maging ang mga bihasang miyembro ay madalas pa ring bumabagsak sa kanilang pinakaunang pangkalahatang pagsasanay. Buong pananabik na tumakbo sa kanyang isipan na baka ang hindi matitinag na determinasyon ng kanyang disipulo ay tuluyan nang nalampasan ang mismong limitasyon ng pisikal nitong katawan. Matapos marating ang tuktok ay tuluyan nang bumigay ang katawan ng ating bida at walang lakas siyang bumagsak ng patihaya sa sahig na gawa sa kahoy. Agad siyang pinalibutan ng mga kapwa niya disipulo na buong galak na sumisigaw at nagdiriwang dahil matagumpay niyang natapos ang matinding pagsubok. Isang nag-aalalang senior ang mabilis na lumapit at nag-abot ng isang basong tubig upang tulungan siyang makabawi ng lakas, subalit ang masayang paligid ay biglang napalitan ng matinding kaba nang mapansin ng isa sa kanila na may maling nangyayari dahilan upang mabalot ng takot ang kanyang ekspresyon. Sa halip na magpahinga ay biglang nangisay at malakas na nanginig ang buong katawan ng ating bida habang nakahiga sa lapag. Kasabay ng nakakabahalang pangyayaring ito ay umalangaw-ngaw ang tarantang boses ng isang disipulo na malakas na isinisigaw ang kanyang pangalan upang pilit siyang gisingin mula sa kanyang nakakatakot na kalagayan. Nataranta ang mga disipulo habang pinalilibutan ang ating bida na patuloy sa matinding panginginig habang nakahiga sa sahig, puno ng pagkalito at takot nilang isinisigaw ang kanyang pangalan upang alamin kung ano ang malalang nangyayari sa kanyang katawan. Sa kabilang banda ay nakatayo lamang si Dan Jongs ngunit mabilis na binalot ng kaba ang kanyang ekspresyon, isang nakakabahalang teorya ang biglang tumakbo sa isipan ng dambuhalang guro kung ang nasasaksihan ba niya ay isang matinding sampung na nagmumula sa sakit na 9-block meridians. Dahil sa labis na pag-aalala ay mabilis na lumuhad ang isa sa mga disipulo at inabot ang kanyang kamay upang alalayan ang ating bida. Pilit niya itong kinakausap at tinatanong kung ayos lang ba siya upang magising ito sa ulirat subalit bago pa man tuluyang dumampi ang kanyang palad ay isang nakadadagandong na bulyo ang umalangaw-ngaw sa buong paligid, puno ng awtoridad at malakas na ipinagbawal ni Dan Jongs na hawakan ang nangingisay na katawan na naging dahilan upang mabilis na mapa-atres ang nag-aalalang disipulo sa matinding gulat. Mabilis na huminga ng malalim si Dan Jongs upang ipunan ang kanyang buong lakas at kasabay nito ay ang paglabas ng makapal na puting hangin mula sa kanyang ilong, bakas ang matinding seryoso sa kanyang mukha sa mga oras na iyon bilang paghahanda sa isang matinding pamamaraan. Sa sumunod na sandali ay nagpakawala ang dambuhalang guro ng isang nakadadagandong na sigaw na yumanig sa kabuuan ng paligid. Dahil sa nakakabinging puwersa na dala ng kanyang boses ay sapilitang naitaboy papalayo ang mga naguguluhang disipulo na nakapaligid sa nangingisay na katawan ng ating bida. Dahan-daang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata habang bakas sa kanyang nangangiwing mukha ang matinding sakit at paghihirap. Sa kanyang isipan ay pilit niyang inaalala kung tuluyan ba siyang nawalan ng malay dahil sa nakakabahalang sampung na kanyang naranasan kanina. Nang makita siyang pilit na bumabangon ay mabilis na nagtanong ang mga nag-aalalang disipulo kung gising na ba ang kanyang diwa.
Sa kabila ng labis na panghihina ay batid ng ating bida ang panganib kaya agad tumakbo sa kanyang isipan na kailangan niyang ayusin ang kanyang paghinga at mabilis na patatagin ang kanyang dantian. Upang hindi na lumala ang sitwasyon ay mabilis siyang naupo ng maayos at nag-focus sa pagkontrol ng kanyang enerhiya. Kalmado namang nagsalita si Dan Jungs upang tuluyan ng alisin ang pangamba ng mga disipulo at inutusan silang bumalik na sa kani-kanilang mga silid. Idinagdag din ni Dan Jungs na siya na mismo ang personal na magbabantay sa ating bida kaya naman magalang na sumunod ang buong grupo at tahimik na lumisan. Nang makalabas na ang lahat ay mabigat na naupo si Dan Jungs sa lapag upang formal na simulan ang kanyang pagbabantay. Sa oras na iyon ay seryosong pinag-aralan ng dambuhalang guro ang nakakatakot na epekto ng 9-in-block meridians at kung paano marahas na nagre-react ang katawan ng ating bida sa matinding sampong. Sa kabilang banda ay tahimik lamang na nakapikit ang kanyang disipulo at pilit na pinapatatag ang sariling enerhiya. Malinaw na makikita ang pamumuo ng pawis sa nangangiwing mukha ng ating bida dahil sa walang tigil na panginginig ng kanyang mga kalamnan na lubusang umaapekto sa kabuuan ng kanyang pisikal na pangangatawan. Seryosong nakatitig si Dan Jungs habang malalim na nag-iisip tungkol sa kalagayan ng kanyang disipulo. Batid ng dambuhalang guro na ang isang tunay na martial artist ay madalas na pinipilit ang katawan lagpas sa limitasyon nito sa gitna ng matinding labanan. Sa kanyang isipan ay nabuo ang isang nakakabahala at madilim na senaryo kung saan pinalilibutan ang ating bida ng mga armadong hangal sa ilalim ng malamig na gabi. Kung sakaling umatake ang malalang sampung nito sa mga ganitong delikadong sitwasyon ay paniguradong manganganib ang mismong buhay ng ating bida. Bumalik ang kanyang isipan sa kasalukuyan nang marinig niya ang malalim at mahabang pagbuntong hininga ng kanyang disipulo. Matapos ang matinding pagtitiis ay tuluyan ng hamupa ang panginginig ng ating bida at naging maayos na ang pagdaloy ng kanyang enerhiya. Kalmadong nagtanong si Dan Jungs kung medyo umayos na ba ang pakiramdam nito na agad namang sinagot ng ating bida ng isang magalang na paghingi ng paumanhin para sa idinulot niyang abala. Dahan-daang inayos ni Dan Jungs ang kanyang pagkakaupo habang kalmadong pinupuri ang matinding determinasyon ng ating bida. Subalit seryoso rin itong ipinaalala na kahit ang pinakamatatag na determinasyon ay dapat pa ring laging i-base sa pisikal na limitasyon ng sariling katawan. Ipinagpatuloy ng dambuhalang guro ang kanyang paliwanag at inaming hindi niya kayang tuluyang pigilan ang mismong mga nakakamatay na sampung na iyon, ngunit agad namang nanlaki ang mga mata ng ating bida sa matinding gulat ng idugtong ni Dan Jungs na maaari niya itong turuan kung paano kontrolin ang sariling katawan kahit pa nasa gitna ng isang malalang pangingisay. Dahil sa hindi inaasahang solusyon ay punong-puno ng pag-asang mabilis na nagtanong ang ating bida kung totoo ba ang mga katagang narinig niya mula sa kanyang guro. Bilang tugon ay isang malapad at nakakapagmalaking ngiti ang sumili sa mukha ni Dan Jungs habang lumingon ito pabalik sa kanyang disipulo. Diretsahan niyang ipinaliwanag na hindi ito isang simpleng kakayahan na agad magagawa sa isang iglap lamang. Kaya naman upang makamit ang sapat na kontrol ay mariin niyang inutos na simula sa araw na iyon ay kailangan ng sundin ng maayos ng ating bida ang formal at mahigpit na external arts training ng kanilang bulwagan. Bakas ang matinding kagalakan sa mukha ng ating bida at mahigpit nitong hinawakan ang kanyang damit sa tapat ng kanyang dibdib habang buong siglang idinedeklara na ay lalaan niya ang kanyang buong sarili sa nasabing pagsasanay. Subalit kalmado naman siyang sinabihan ni Dan Jungs na ipagpaliban muna ito at mahigpit siyang inutusang magpahinga na muna para sa araw na iyon upang tuluyang makabawi ng lakas ang kanyang katawan. Pagkatapos ng araw na iyon ay nagsimula ang walang humpay na dedikasyon ng ating bida kung saan ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagsasanay ng external arts tuwing umaga sa gitna ng isang malawak na kagubatan ng kawayan. Pagsapit naman ng gabi ay walang pagod niyang hinahasa ang kanyang sining sa espada habang nakahubad ang pang-itaas na nagpapakita sa kanyang batok na mga kalamnaan, buong tapang na tumakbo sa kanyang isipan na hanggat maaari ay dapat siyang umasa lamang sa purong lakas ng kanyang pangangatawan at iwasan ang paggamit ng internal na enerhiya sa bawat pagwasiwas ng kanyang sandata. Upang mas maging epektibo ang kanyang mga galaw ay maingat niyang pinag-aralan ang bawat reaksyon ng kanyang kalamnan kabilang na ang pag-iilaw ng isang kulay lilang enerhiya sa ibabang bahagi ng kanyang binti. Ang natatanging senyales na ito ay nagpapahiwatig ng partikular na puwersa at bigat na kanyang kinakailangan tuwing siya ay humahataw ng paalang. Patuloy na pinag-aralan ng ating bida ang bawat galaw ng kanyang katawan sa gitna ng matinding pagsasanay. Pumasok sa kanyang isipan na sa halip na umasa sa mga kalamnan ng kanyang binti na mas madaling igalaw ay mas dapat niyang patigasin ang kanyang tagiliran na parang isang matibay na haligi.
Kasabay ng kaisipang ito ay umilo ang isang kulay lilang enerhiya sa kanyang tagiliran bago siya nagpakawala ng isang malakas at mabilis na paghataw pababa gamit ang kanyang espada. Matapos ang matinding pag-atake ay bigla siyang napahinto nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Kalmadong pinuri ng nagsesalita ang kanyang paggamit ng Great Extension Sword Technique kahit pa walang halong internal na enerhiya. Agad namang lumingon ang ating bida at buong galang na tinawag ang kanyang master. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng buwan ay dahan-daang naglakad palapit si Lise at taglay ang isang maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Malambing na pinagmasdan ni Lise ang kanyang disipulo habang bakas ang isang maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha. Buong pagmamalaki niyang pinuri ang ating bida at sinabing nagbunga ng malaking pag-usad ang matinding pagsasanay nito sa ilalim ng Iron Tower Hall Master. Malinaw na makikita ang epekto nito dahil kapansin-pansin ang mga naglalakihan at batak na kalamnan sa malapad na likuran ng ating bida na sumisimbolo sa kanyang walang humpay na paghihirap. Sa kabila ng nakakagalik na papuri ay nanatiling mapagkumbaba ang ating bida at kalmadong sinagot na marami pa siyang kailangang matutunan upang tuluyang lumakas. Habang tahimik na nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato sa gitna ng kawayanan ay nagpatuloy sa pagsasalita si Liseha. Ipinahiwatig niya na kung sapat lamang sana ang mga naabot na tagumpay ng kanyang disipulo ay maaari na agad itong kumuha ng opisyal na pagsusulit para sa promosyon, kasabay ng walang tigil na pagwasiwas ng kanyang espada sa hangin ay mabilis namang nagtanong ang ating bida kung mayroon bang malaking benepisyo na naghihintay kung sakaling tumaas ang kanyang kasalukuyang ranggo. Habang patuloy sa pagwasiwas ng kanyang espada ay kalmadong ipinaliwanag ni Lee Seha ang mga pangunahing benepisyo ng pagtaas ng ranggo. Idinagdag ng kanyang master na magkakaroon siya ng karapatang magboluntaryo sa mga misyon at bibigyan ng mas malawak na akses sa mga lihim na impormasyon na nakatago sa kanilang sekta. Mariin itong ipinahiwatig na ang pagkakaroon ng ganitong pribilehiyo ay maaaring maging susi upang makahanap siya ng natatanging lunas para malampasan ang nakakamatay na 9-yin block meridians. Matapos marinig ang malalim na payo na ito ay agad na sumagot ang ating bida upang ipakita ang kanyang buong pag-unawa. Sa kanyang isipan ay mabilis na nabuo ang isang malinaw na layunin patungkol sa kanyang hinaharap, batid niya na kung nais niyang humarap at lumaban ng sabayan laban sa mapanganib na Sun Moon Demon Cult ay kailangan niyang umakyat sa pinakamataas na posisyon, kasabay nito ay bumalatay sa kanyang imahinasyon ng isang malawakang digmaan kung saan walang awang nagkakasalpukan ang magkabilang panig sa isang madugong larangan. Naunawaan ng ating bida na sa ganitong kalaking labanan ay hindi sapat ang pansariling lakas lamang dahil napakahalaga ng malaking impluwensya na nagmumula sa isang mataas na ranggo upang makontrol ang daloy ng buong sitwasyon. Biglang napahinto ang ating bida sa kalagitnaan ng pagwasiwas ng kanyang espada nang marinig ang isang hindi inaasahang pahayag. Kalmadong sinabi ni Liseha na bigla nitong naiisip kung paano hawakan ng kanyang disipulo ang tanyag na Yuechian sword. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa mukha ng master at marahan nitong natawa bago pabirong idinugtong na kahit pa para sa ating bida ay hinding-hindi nito maaaring basta isuko ang nasabing sandata. Kasabay ng malakas na pag-ihip ng hangin na nagpasayaw sa mga dahon sa gitna ng kawayanan ay seryosong lumingon ang ating bida patungo sa kanyang guro. Bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang ekspresyon habang mabilis na nililinaw kung tama ba ang narinig niyang pangalan ng maalamat na espada. Napansin ni Liseha ang biglaang pagbabago sa paningin ng ating bida kaya bahagya siyang ngumiti habang tinatanong kung pumukaw ba sa interes nito ang nasabing sandata. Kalmado siyang nagpatuloy sa pagpapaliwanag na pamilyar naman siguro ang kanyang disipulo na ang pinuno ng kanilang departamento ay formal na tinatawag na Sword Lord. Habang nagsasalita ang kanyang master ay isang makapangyarihang figure ang pumasok sa isipan ng ating bida na matikas na nakatayo at nakahawak sa isang nagliliwanag na espada. Idinugtong pa ni Liseha na sa malawak na mundo ng Jiangho ay mas kilala at tanyag ang titulong Yuechian Sword Lord kaysa sa simpleng Sword Lord lamang. Ito ay dahil ang mismong maalamat na Yuechian Sword ay eksklusibong ipinagkakalob bilang simbolo ng kapangyarihan sa sinumang uupo sa nasabing mataas na posisyon. Mabilis na napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na ang Yuechian Sword na tinutukoy ng kanyang master ay ang mismong paborito niyang sandata mula pa sa kanyang nakaraang buhay. Hindi niya inaasahan na ang maalamat na espadang iyon ay nananatili pa rin sa pangangalaga ng Changqian Society hanggang sa kasalukuyan. Dahan-daang naglakad palapit si Liseha at diretsahang tinanong ang ating bida kung gusto ba nitong makuha ang nasabing espada. Agad namang sumang-ayon ang ating bida at walang anumang pag-aalinlangang inamin ang kanyang masidhing kagustuhan.
Habang tahimik na nakatitig sa kanyang disipulo ay batid ng matalas na pakiramdam ni Liceha na mayroong mas malalim at mas mabigat na dahilan ng ating bida na higit pa sa simpleng kasakiman lamang, dahil sa natatanging pagtuklas na ito ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa mukha ng master bago kalmadong sinabi na labis siyang nasasabik sa mga susunod na mangyayari. Patuloy na nakangiti si Liceha habang malambing na sinabi na bahagi rin ng kanyang tungkulin bilang isang master ang linangin ang matayog na ambisyon ng kanyang disipulo. Pagkatapos nito ay kalmado na siyang nag-alok na tapusin na muna ang kanilang pagsasanay para sa gabing iyon dahil ang maayos na pagpapahinga ay isa ring mahalagang bahagi ng pagpapalakas. Mabilis namang sumang-ayon ang ating bida at magalang na tinanggap ang utos ng kanyang guro. Habang magkasabay silang naglalakad pabalik sa ilalim ng maliwanag na buwan ay biglang biniro ni Liceha ang ating bida na paniguradong marami itong mapapaiyak na babae balang araw dahil sa gumagandang hubog ng katawan nito. Agad naman itong sinagot ng ating bida na wala siyang oras. Para sa mga ganyang klaseng bagay, sinabayan ito ng mahinang tawa ng kanyang master habang pabirong nagpapaalala na huwag itong hihingi ng payo sa kanya kapag dumating ang panahong iyon. Bahagyan na lamang napangiwi ang ating bida bago mahinang sinabi na masyadong pinuproblema ni Liceha ang mga hindi naman importanteng bagay. Pagsapit ng umaga ay sumikat ang maliwanag na araw sa kalangitan habang marahang tumatama ang liwanag nito sa isang naglalakihang tradisyonal na gusali na nababalot ng manipis na ulap. Sa loob ng isang tahimik na silid ay agad na binati ang ating bida sa kanyang maagang pagdating. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng isang malapad na mesa na puno ng mga nakakalat na pergamino at kagamitan sa pagsusulat. Sa kabilang banda ng mesa ay nakaupo si Yun Gyeongjong na halatang puyat dahil sa malalalim at nangangitim na ilalim ng kanyang mga mata. Nagpakawala ng isang malalim na paghihikab ang Mokyang Department Head bago mapanuksong nagtanong kung natutulog pa ba ang ating bida dahil napakaaga nitong bumangon. Kalmado naman itong sinagot ng ating bida at magalang na pinayuhan si Yun Gyeongjong na maaari itong matulog muli kung nakakaramdam pa ito ng matinding pagod. Magaan na sinagot siya ni Yun Gyeongjong nang may ngiti sa mga labi habang ipinapaliwanag na naroon siya dahil lubos din siyang nasisiyahan sa kanilang mga malalalim na usapan tungkol sa sining ng espada. Kasunod nito ay inabot ng department head ang isang maliit na papel at kalmadong inatasan ang ating bida na mag-focus sa isang partikular na seksyon ng aklatan para sa araw na iyon. Idinugtong din ito na maaari siyang magtanong anumang oras kung sakaling mayroon siyang hindi maintindihan kaya naman buong galang itong tinanggap ng ating bida kasabay ng kanyang taos-pusong pasasalamat. Pagkatapos ng kanilang usapan ay nagsimulang maglakad ang ating bida sa loob ng dambuhalang aklatan na napapalibutan ng mga nagtataasang estant ng mga aklat. Tahimik niyang binasa ang hawak na listahan at pumasok sa kanyang isipan ang iba't ibang sining ng pakikipaglaban mula sa paggamit ng sandata hanggang sa mga pamamaraan ng kamao at mabilis na paggalaw ng katawan na matagumpay na niyang nakita sa seksyong iyon. Seryosong tumakbo sa kanyang isipan na hindi tulad sa kanyang nakaraang buhay kung saan inilaan niya ang buong sarili sa paggamit lamang ng mabigat na espada ay kailangan niya ngayong mag-aral ng mabuti upang mas palawakin pa ang kanyang kaalaman sa mundo ng martial arts. Habang nag-iisip ng malalim ay napagtanto ng ating bida na ang paggawa ng mga bagay sa parehong paraan tulad ng dati ay magreresulta lamang sa pag-uulit ng mga kaparehong pagkakamali. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao habang bumabalik sa kanyang isipan ang madilim at madugong nakaraan kung saan nagkalat ang mga walang buhay na katawan sa gitna ng isang mapangwasak na digmaan. Buong tatag niyang ipinangako sa sarili na hindi na niya hahayaang mangyari pang muli ang malagim na trahedyang iyon. Naisip niya rin na kung mas naging malawak lamang ang kanyang kaalaman noon ay mas marami sana siyang naituros sa kanyang mga naging disipulo upang maprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Sa kanyang patuloy na paghahanap sa mga nakasalansan na dokumento ay biglang nakuha ang kanyang atensyon ng isang partikular na aklat. Nang mabasa niya ang pamagat nito ay mabilis na nabuhay ang kanyang interes dahil natuklasan niya ang Great Wind Sword Art. Sa kanyang imahinasyon ay malinaw na lumitaw ang mga bihasang martial artist na sabay-sabay na nagsasanay at bumubuo ng mga forma ng nasabing sining ng espada. Pamilyar ang ating bida sa nilalaman ng aklat na ito dahil ang Great Wind Sword Art ay kilala sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakapangunahing martial arts na nagmula pa sa lumang Namcheon Palace. Patuloy na pinag-aralan ng ating bida ang aklat na kanyang natagpuan. Naalala niya na ang nilalaman nito ay isang sining ng pakikipaglaban na nakabase sa mga prinsipyo ng mabigat na espada na madalas niyang ginagamit noong mga panahong kilala pa siya bilang Sword Emperor sa kanyang nakaraang buhay. Habang dahan-daw ang binubuklat ang mga pahina gamit ang kanyang mga kamay ay napansin niya na ang hawak niyang kopya ay isang annotated edition.
Pumasok sa kanyang isipan na ang partikular na edisyong ito ay isang lihim na manual na sadyang pinasimple at binigyan ng magkaibang interpretasyon ng mga sumunod na henerasyon. Ginawa ang pagbabagong ito upang mas maging madali para sa mga susunod na mag-aaral ang tuluyang pagkatuto at pag-angkin sa nasabing sining ng pakikipaglaban. Patuloy na namangha ang ating bida habang sinusuri ang bawat detalye ng aklat. Pumasok sa kanyang isipan na labis na nakakatuwang makita kung paano binigyan ng panibagong interpretasyon ng mga sumunod na henerasyon ang mga lumang katuroan ng kanilang sining, subalit ang kanyang tahimik na pagmumuni-muni ay biglang naputol nang marinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang direksyon. Mula sa kanyang likuran ay isang pamilyar na boses ang direktang tumawag sa kanyang buong pangalan kasabay ng tunog ng isang espadang bahagyang hinugot mula sa kaluban nito. Agad namang lumingon ang ating bida na may kalmadong pagtataka sa kanyang mukha upang alamin kung sino ang naglakas loob na mang-abala sa kanya sa loob ng tahimik na aklatan. Nang tuluyang makaharap ang ating bida ay bumungad sa kanya ang isang babaeng may pasyo na kulay lilang buhok. Walang anumang pag-aalinlangang hinugot ng babae ang kanyang espada at matapang na nagtanong kung totoo bang magaling ang ating bida sa sining ng pakikipaglaban gamit ang nasabing sandata. Kasabay ng kanyang mapanghamong boses ay mabilis na inilapit ng babae ang dulo ng kanyang espada at sinadyang itutok ito sa mismong pahina ng nakabukas na aklat. Dahil sa mabilis na pagtabig ng kanyang sandata ay biglang tumalsik paitaas ang aklat mula sa kamay ng ating bida habang nanatili lamang siyang kalmado at tahimik na pinapanood ang paglipad nito sa hangin. Bahagyang kumunat ang noo ng ating bida at akmang magsasalita sana upang questionin ang ginagawa ng babae. Subalit hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang isang pamilyar na galaw. Mabilis na pamwesto ang babae sa isang pormasayon kung saan itinaas niya ang kanyang isang binti at mariing itinutok ng paalang ang kanyang espada. Buong gulat na tumakbo sa isipan ng ating bida na ang pambungad na tindig na ito ay nagmula mismo sa natatanging Great Wind Sword Art.